Hershey. Wala lang naman kami, so dalawang OT yun, tapos ako. It's so cold, guys. Inspired talaga ako. Liit lang. Ersa. Hello guys! Kakauwi ko lang. Ang aga ko umuwi today, wala pang 2:30, nag-out na ako. Kasi nag-refused yung dalawa. Tapos, wala lang. Konti lang yung nakatoka na patients ko. And okay lang yun kasi alam mo naman pag Monday, wala akong masyadong energy. Pero, pag uwi ko, parang bigla ako nagkaroon ng energy. Mga September, tatayo na talaga ako ng Christmas tree. So, for the past 2 years, ganun yung ginawa ko. Pero, I don't know bakit this year parang hindi ko pa-feel na magtayo ng Christmas tree. Siguro dahil parang pakiramdam ko summer pa din. Kasi, mga bandang September, naging malamig siya. Tapos kalagitnaan ng September. And then, first week of October, I think, parang ang init. Kala mo summer. Kaya, hindi ko feel na magtayo ng Christmas tree kasi parang sabi ko, hindi ko pa siya nararamdaman. Pero, yung weather ngayon, parang ang perfect niya. Gloomy. Tapos, malamig. Kaya sabi ko, parang this is the perfect day to put up the Christmas tree. And, kwento ko lang din, no? Siguro isa din sa mga reason bakit parang hindi ko nararamdaman yung upcoming holidays kasi inaamin ko na nalulungkot ako kasi namimiss ko si ate. Tapos nung first year kasi, meron kaming kasama na nag-spend ng holidays. And yun yung mga friends ko, si Ana, si Jeshana. Tapos, last year naman, kasama ko although hindi yun sa mismong Thanksgiving, pero nakasama ko si March sa New York City. Tapos si ate naman during Thanksgiving. Tapos yung mga workmates ko din, pumunta din sila sa bahay to spend Thanksgiving. Pero this year, wala kaming ganap. Wala kaming bisita. Kaya wala lang. I just feel na parang lungkot. Since this is our first time to spend holiday in this house, ayoko naman na maging malungkot ang atmosphere for holidays, kaya mag-decorate pa din ako. So, kung makikita nyo, nagdamit ako na parang pang Christmas. Ito yung costume namin ng husband ko, nung costume talaga. Yung outfit namin nung first Christmas namin dito. So, ayun, para lang maramdaman ko na Christmas na. Kaya, samahan niyo ako na mag-decorate ng aming bahay in preparation for Christmas. So guys, ito yung mga pang-Christmas decors namin. So, sa loob ng 2 taon, nakapag-accumulate ako ng 3 boxes. 3 big boxes for Christmas decors. And, I just want to tell you guys that our Christmas decorations ay parang mga recycle lang. No, I mean, ito yung ginamit namin for the past 2 years and wala akong balak na bumili ng mga bagong Christmas decors.
Kasi parang ang dami na nito. So, halo-halo na siya. Binili ko sa Walmart, sa Ollie's, sa Temu. So, tatanggalin ko na yung aking fall decorations para ma-put up ko na yung pang Christmas. So, yeah, let's decorate our house for Christmas. So, ito guys, yung aking ipuput up na Christmas tree. Color white siya. First Christmas namin, sobrang excited ko na bumili ng Christmas tree. Tapos, pinag-isipan ko kung maganda ba yung white or yung green, ganyan. So, syempre, kinonsider ko yung budget namin that time. And, sa Walmart ko to binili, guys. Hindi siya ganun ka-bushy. Kasi, di ba maganda sa Christmas tree if walang mga spaces, yung parang bushy talaga siya. Pero, ginawa na lang namin ng paraan para maging bushy siya. As in, pupunuin na lang talaga siya ng decoration. So, ang theme ng aming Christmas tree is gold, red, and white. So, ayun. Start na natin siya na i-put up. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hi guys! Tapos ko na naitayo yung aming Christmas tree. Ayan na siya. Sa aking likuran. Paano ba yan? Parang mga 3 oras ko siyang ginawa. Tapos naglinis pa ako kasi ang daming kalat, tapos may mga glitters pa, ganyan. Pero happy naman kasi kahit papano, nararamdaman ko na yung holiday spirit. Pagod na ako. Tsaka may mga kulang pa ako guys, kaya hindi ko pa talaga totally mapakita sa inyo. Pero kapag kompleto na, pag meron na yung sa kitchen, tsaka yung sa porch namin, yan, sasama ko sa video. Pero for now, Christmas tree muna. Okay? So, yun lang din naman. Same lang din ng mga ginamit ko nung first and second Christmas namin dito. And by the way guys, ano pala no, yung iba din palang mga decorations namin binili ko sa Family Dollar at saka sa Dollar Tree. Anyway, mahalaga is may decorations, tsaka medyo maging lively lang ba yung atmosphere for Christmas. And nagtira din ako ng mga konting Thanksgiving, fall decorations para sa Thanksgiving. I will try my best na matapos itong pagde-decorate this week. Matutulog na ako kasi pagod na ako guys. Anyway, good night sa inyo and I'll see you again tomorrow. Hi guys! This is the second part of my Christmas decorations. But before that, ipapakita ko lang sa inyo ang sitwasyon ng aming backyard ngayon. Grabe oh, parang nabagyo. Kita niyo yan? Tapos may mga maliliit pa na mga prutas-prutas ba yan? Kung alam ko ano yan. Walnut ata. Na hindi naman talaga sa amin dapat ito. Look! Takot ako baka mamaya malaglagan na. Tingnan nyo, itong puno na to, hindi naman talaga sa amin to. Kung makikita nyo, nakalocate siya dito after this fence. Nakita nyo yung fence na yan. Ibig sabihin, sa kapitbahay talaga yan. Pero yung bagsak ng ng mga bunga, dito sa amin. Tingnan nyo. Nag-try na kami ni Jeff na tanggalin yan last week. Grabe yung sakit ng kasukasuan ko. Sobrang pagod namin. But, ito na naman siya. And hindi pa rin siya natatapos kasi ang dami pang bunga sa taas. So, kahit gusto kong linisin, parang sayang lang. Hindi ko alam kung paano yung ginagawa nila. If hinaantay muna nilang mahulog lahat bago linisin. So, yeah, kahit gustong-gusto kong linisin kasi parang ang pangit tingnan. Pero pag titignan ko din naman yung sa mga kapitbahay namin, ibang pangit, no? Hindi rin naman na nila hinahakot yung mga dahon. So, I don't know.
Anyway, ang lamig dito sa labas ngayon. Ang sarap magpahangin. Pero medyo maambon kaya ayoko namang magkasakit. Bawal tayong magkasakit kasi malapit na ang holidays. At ayokong gamitin yung mga PTOs ko. Pasok na tayo sa loob. Ay, may papakita lang pala ako sa inyo. Tingnan niyo to, kinabit namin ni Jeff. Kita niyo yung lights na yan. Ang ganda niyan sa gabi. Hindi pa kumpleto kasi kalahati lang yung nalagay namin. So, yung other half, ilalagay pa lang namin. So, balak namin na magtayo or bumili ng fire pit. Tara na at tapusin na natin ang ating Christmas decorations. Hello! Merry Christmas from me and Ursa! Ay! Cutie-cute oh! Naka-costume din siya. Mangangaroling kami sa inyo guys. Send Gcash na lang. Charot. Ursa, magkanta na tayo. Mag-aw-aw-aw ka na dyan. Okay, kanta ka na. Nasaan na yung prepare natin na Christmas song? Okay. So, nahihiya siya. Mamaya na lang. Okay. So, ito na ang aking Christmas decors na mga, dollar store edition. The snow is falling, all the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling, or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on, dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling, or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year So, ayan guys, ang aming Christmas decors for this year. making angels in the sand. Si Ursa sabi niya siguro sa akin, ayan, sinasama-sama pa ako sa kalokohan niya at kaartihan niya. Grabe, ang bigat na niya ngayon. Tumaba na naman ang baby. Yan. Babay ka na, Ursa. Babay ka na. Hi guys, look at me. Diyos ko po. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin ko. So, in-invite ako ng workmate ko. Birthday niya din kasi. So, in-invite niya kami. Punta kami sa Curly's, isang restaurant na meron silang event for Halloween. So, makikita nyo, ito lang ang aking costume. Pero guys, inaantok na ako. Ano ba yan? Sana kayanin ko hanggang mamaya. Yung last na labas ko or gimmick ko is mga bandang 2016 pa ata yun. Kasama ko yung mga estudyante. Nakakaloka. At saka hindi naman talaga ako gumigimik kaya boring ako na co-intern at saka classmate nung college. Pero sana makayanan ko, magdadrive pa ako. First time ko na pumunta sa lugar na yon. Hi guys! This is Jen. This is Kenny.
Hi guys, I am back. And hindi ko na video guys, pero naglinis kami ng side yard at saka yung front lawn namin. Kasi sobrang daming mga leaves. Actually, hindi pa kami tapos dahil parang ang hirap kasi kapag basa yung mga dahon, ang hirap niyang linisin. So, hindi namin siya magamitan ng lawn mower. So, ang ginamit lang namin is raker at saka yung pang blower. And it took us long para matapos yung harapan tsaka yung sa side. Kain tayo guys! Kwentuhan tayo while I eat my breakfast. Ayaw niya kumain ngayon, gusto niya coffee lang. So, ako lang yung kakain. Amoy na amoy sa labas yung breakfast ng kapitbahay. Alam niyo guys, hindi talaga ako makain ng bagel. Na-appreciate ko siya nung pumunta yung ate ko dito. Ewan ko ba, parang excited na kumain ng bagel, lalo na nung pumunta kami sa New York City. Nung pumunta siya dito sa Auburn, trinay niya yung bagel dun sa downtown. And ang sarap. And ang laki niya, kaya nakakabusog, kaya hati kami. Wala naman akong gustong i-chika dahil wala naman akong machika masyado kasi wala naman masyadong ganap. Pero, sobrang natutuwa lang ako sa labas ko kagabi kasi nakasama ko yung mga workmates ko. So, 3 lang naman kami. So, 2 OT yun. Tapos, ako. In-invite din naman namin yung speech therapist at saka yung yung boss namin. Kaya lang, medyo malayo kasi sila dito kaya di sila makapunta. Tapos, medyo maulan-ulan pa. So, nakakatuwa lang kasi masaya ako ngayon sa workplace ko. Pero inamin ko na nung nag-umpisa ako, lagi akong anxious. Siguro dahil wala naman akong proper training, when it comes to documentation. Tapos hindi ko rin naman alam kung paano yung mga ginagawa nilang exercise. Although, syempre, alam naman na natin yung principle. Pero dahil hindi ako nag-clinic sa Pilipinas, medyo nangapa talaga din ako. Pero mas nangapa ako sa pagmamanage ng oras na hindi ko naman alam na meron palang productivity na tinatawag pag mag-work ka sa skilled nursing facility. But anyway, nung mga first months ko, yun nga, anxious ako. Tapos, parang feeling ko mag-isa lang ako that time. Unlike yung mga workmates ko ngayon, ang ganda ng samahan namin. Parang ang gaan ng trabaho. Dahil hindi sila toxic, napaka-chill nila. Tapos, ang babait sobra. At saka willing na willing talaga sila na tumulong. Nung mga first months ko, pagdating ng Sunday, kinakabahan na ako. Yan na-anxious na ako, ganyan. Parang gusto ko lagi na nasa bahay lang to spend time with Ursa and Jeff. Parang yun yung calm ko ng anxiety ko. Actually guys, kapag naiisip ko pa din yung mga moments na yun, parang naiiyak ako, ewan ko. Kasi siguro dahil parang feeling ko mag-isa ako that time. Although, parang willing naman sila na tumulong sa akin, pero meron din kasi naman silang mga sari-sariling trabaho. Kaya, meron din silang parang fina-follow na schedule nila, ganyan. Kaya, hindi nila ako ma-help talaga ng, parang bongga. Pero, etong, yung mga workmates ko ngayon, sobrang saya sa pakiramdam na lahat kami parang nagtutulungan. So, yung kagabi, parang nakakatuwa na lalong nagiging close yung samahan namin. To the point na parang hindi na workmates, parang friends na. Kaya, I'm just so happy. Tapos, isa pa na kinakatuwa ko sa kanila is sobrang na-appreciate nila kapag nagluluto ako. Boyfriend nung isang OT, talagang tuwang-tuwa siya kapag inuuwian siya ng food, ng Filipino food kasi yung usually na niluluto ko para ma-introduce sila sa Filipino cuisine. Like yung mga pancit, yan yung mga naluto ko before. Pancit, tapos nag-try din ako ng dessert like yung graham cake, nagustuhan nila yon. Lumpia, yan, gustong-gusto nila yung lumpia. Trinay ko din pala yung Filipino spaghetti. Akala ko hindi nila magugustuhan kasi 'di ba syempre iba naman yung
pasta nila dito. Sa atin kasi matamis. Pero nagustuhan nila, kaya nakakatuwa din. Pero lately, hindi ako nakapagluto kasi eto nga na, nabusy ako sa pag-video, pag-edit. Pero one of these days, susutuan ko ulit sila. Sabi nga nung isang OT, na after daw ng contract, parang magstay pa kami. Ano yung ino-offer ng ibang mga towns, or what if state din, di ba? So, guys, kayo na nanonood sa akin na matagal na nga dito sa US, comment nyo nga ano masasabi ninyo sa state na kung nasaan man kayo ngayon. Like, maganda ba dyan sa Texas? Maganda ba dyan sa Florida? Sa Hawaii? So, yun yung mga parang pumapasok lang sa isip ko. Like, kasi syempre sa Hawaii, marami kaming mga kamag-anak doon. Tapos, ang ganda ng environment. Parang, wow, puro mga beach, ganyan. Pero ang ang mahirap is wala nang malamig na weather. Puro na lang. Parang Pilipinas, ganyan. Mamimiss ko yung malamig. Pero, tsaka mahal din ata yung cost of living doon. So, hindi ko lang sure. Gusto ko rin sanang i-consider yung Florida kasi parang ang daming mga opportunities doon. Tapos, syempre, yung weather parang Pilipinas lang din, tsaka Hawaii. Tapos, parang ang ganda din ng ng state nila, daming mga beach, ganyan. Kasi may nakilala kami na travel PT, tapos ngayon bumalik sila sa Florida. So nakatira na talaga sila sa Florida for a very long time. Si Ate Karen tsaka si Kuya Jojo. Tapos bumalik sila doon. Parang trinay lang nila dito sa New York. And yun, parang kinakwento nila sa amin na nakapag-ipon talaga sila doon, ganyan. Tapos, ang mahirap lang is, syempre, yung mga bagyo-bagyo, parang lagi kasing bumabagyo doon, ganon. So, yun yung mga kinoconsider ko. Tapos, sa sa Texas naman, si Ma'am Mitch, parang ang ganda din ng situation nila doon ngayon. Tapos, nakabili na rin siya ng bahay, ganyan. Kaya, parang nakakatuwa na iba't ibang state, iba-iba yung mga pwedeng i-offer. So, yeah, excited talaga ako, guys, na matapos na yung contract ko sa agency dahil gusto ko na rin talagang mag-explore kung ano yung mga makikita namin or ma-experience namin sa ibang lugar. Tapos, kung dito naman sa New York, gusto sana namin yung malapit lang sa city. So, work din. Yeah, madami din naghahanap ng mga per diem dun sa city part. So, ang kino-consider namin is, ayaw sana namin sa mismong city. Siguro lang, like close to city, like sa New York City, malapit doon. Outside New York City, pero malapit. Gets niyo ba? Ayun lang. So, yun yung mga pinag-iisipan ko lately. Alam ko naman na medyo matagal pa. Pero parang mabilis na lang din kasi yung panahon. May natitira pa ako na parang 2 to 2.5 years. Pero parang ang bilis na lang din kasi nung takbo ng panahon. Kaya dapat, bago ako matapos, meron na akong plan kung ano yung gagawin namin. So, ayun. So, help me to decide, guys. Yung mga PT na dyan dito sa US. Kung anong masasuggest ninyo. Guys, let's go out for a walk. Kagigising ko lang, but the weather is somehow nice this afternoon. So I want to take advantage of it. And I want to tour you around our neighborhood and show you some of their Halloween decorations. And yeah, it's time for me to do a little bit of walking as a form of exercise. Okay, let's go. It's so cold, guys. But it's a good day to do walking. I like it. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last.
I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why. Grabe guys, no? Sobrang tahimik. May mga nakita lang ako konting tao, naglalakad, ganyan. Pero lahat sila sa loob lang ng bahay. Wala din naglalaro ng mga bata dito ngayon kasi malamig. Pero ang ganda talaga ng mga trees. Alam nyo, iniisip kong pumunta ng Emerson Park. Feeling ko ang ganda-ganda ng mga trees doon ngayon. Uwi na tayo guys. Papaliguan ko pa si Erza. Sana nag-enjoy kayo sa mga pinakita kong mga bahay. Pang-inspire ba para, you know, someday, makabili din tayo ng sarili nating mga bahay. Busog na busog yung mata ko. Laging gusto ko tumitingin talaga sa mga bahay. Kasi nai-inspire talaga ako. Yun talaga ang aking ultimate goal for now is makabili ng bahay at makapag-decorate, ganyan. Magawa ko yung mga gusto ko. Magkaroon ng sariling garden. Yan yung mga kasiyahan ng isang adult. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.